Ilang minuto matapos patutsadahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang Bureau of Customs sa kanyang SONA, nagbitiw sa pwesto si Customs Commissioner Rufy Biason. Samantala, inihayag din ng Pangulo sa SONA ang pagsuporta niya para sa dagdag pamasahe sa MRT at LRT, pati ang pagtaas ng kontribusyon sa SSS. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, naging mapait para sa ilan yung ilang mga pahayag na binitawan itong si Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address at nagbitiw nga sa pwesto itong si Customs Chief Rufy Biason. Ilang minuto lamang matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Aquino kaninang hapon. Sa kanyang SONA, Jessica, kasi ay binakbakan ng Pangulo ang at least 3 na ahensya, yung National Irrigation Agency Administration, tapos sa Bureau of Immigration at kasama na dyan yung Bureau of Customs. Sabi ng Pangulo ay nakakalusot daw ang ilang mga illegal na kargamento tulad ng armas at droga, at ayon sa Department of Finance ay tinatayang bilyong-bilyong piso ang nawawala raw sa kabayan dahil sa mga nakakalusot na mga kargamento sa customs. Balikan natin ang sinabi ang pahayag ni Pangulong Aquino kanina. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka para tumakawani na to sa ahensyang mga ito? Ay tila nagsasabi, hindi maaaring ganito ang kalakaran sa pamahalaan. Kung hindi mo magagawa o nagagawa ang iyong trabaho, hindi ka karapat-dapat na manatili sa pwesto. Jessica, pagkatapos ng SONA ay mabilis ang naging reaksyon nitong si Customs Chief Biason na sinabi niya sa kanyang tweet na nagbibitiw siya sa pwesto at inihain niya ang kanyang resignation sa Pangulo. Ayon rin ka mismo kay Biason, ay tumugon naman daw ang Pangulo at sinabi sa kanya na batid daw nilang dalawa na malaki ang hamon talaga sa customs, pero kailangan daw kasi na may gawing reforma. Nananatili daw na mataas ang kumpiyansa ng Pangulo kay Biason. Samantala, Jessica, kanina rin sa SONA ng Pangulo ay humingi siya ng ilang sakripisyo sa publiko, kasama na dyan yung posibleng pagtataas ng pamasahe sa LRT, MRT at maging yung contribution sa SSS. Narito ang report. Ilang sakripisyong hiningi ni Pangulong Aquino sa taong bayan, pangunahin ang paghingi niya ng taas pasahe sa dalawang pangunahing mass transport system, ang LRT at MRT. Sabi ng Pangulo, lubos daw na malaki ang subsidiya ng gobyerno sa pamasahe ng bawat isang pasahero. Siguro naman po, makatwiran nilapit man lang natin sa ibinabayad sa aircon bus ang pasahe ng LRT at MRT upang maituon ang subsidiya sa iba pang serbisyong panlipunan. Sa LRT halimbawa, ang totoong gastos sa bawat biyahe ay 40 pesos pero 15 pesos lamang ang binabayarang pamasahe. Sa MRT, 15 lamang ang pamasahe pero ang totoong gastos 45 pesos. Gusto raw ilagay ng gobyerno sa iba pang serbisyong panlipunan ang subsidiya. Bukod dito, gusto rin ng Pangulo na itaas na ang binabayarang kontribusyon ng mga miyembro ng Social Security System o SSS. Sabi ng Pangulo, mula 1980 daw, 2 beses lamang nagtaas ng premium ang SSS. At inatayang 1.1 trillion pesos na ang unfunded liability ang mga babayaran ng SSS na wala kasiguraduhang pondo. Kung magdadagdag lamang tayo ng 0.6% sa contribution rate, 141 billion pesos na agad ang may babawas sa unfunded liability ng SSS. Jessica, bukod dyan ay inihain, sabi ng Pangulo, ay bukas na bukas daw ay isusimita niya para aprubahan at busisiin ng Kongreso ang 2.2 trillion pesos na budget. Kasama na rin yung hiling na oras na magkaroon ng basic law ang Transition Commission ng Bangsamoro ay sana daw ay maaga na trabahuhin ng Kongreso ang pag-aproba sa basic law na yon. Jessica? Okay, Joseph, andun ka sa loob ng plenary kanina sa SONA ng Pangulo? Na-monitor natin yun, ma'am. Nasa taas tayo. We're monitoring all angles of yung mga kuha ng ating mga crew at minomonitor natin kanina yung nangyayari sa SONA, Jessica. Okay. Tama ba? Parang maski mga tiga-oposisyon, parang nakita kong pumapalakpak sa ilang bahagi ng speech ng Pangulo.
Alam mo, Jessica, yung State of the Nation address nitong si Pangulong Aquino ngayong taon ay masasabi na malapit sa bituka, no, ng ilan. In the sense na yung mga dinidiscuss niya dyan ay halimbawa yung mga pamasahe natin o kaya yun namang problema natin sa traffic at saka sa flood. At yun namang mga critics niya, yun nasa opposition ay they maintain an open mind kung ano yung binibigyan ba nila, kung ba benefit of the doubt itong si Presidente Aquino para magawa yung gusto niyang gawin. And besides, kung titingnan mo yung composition ng Senate at saka sa House, ay mukhang komportable yung number ng Pangulo dahil 40% sa House ay LP allied, no? Allied with LP mismo, Liberal Party members, tapos sa House sa Senate naman, meron kang 17 doon, nakakampi nitong si Senate President Drilon. So if you're going to push for legislation, medyo madali dahil the administration has the numbers this year. Okay, Jessica. maraming salamat, Joseph Moro.